Shalom po sa inyong lahat. Tayo po'y muling narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating pong paghahanda para sa ikatlong linggo sa panahon ng Adviento. Ang tawag po dito ay Gaudete Sunday, Rejoice Sunday. Medyo siguro napapansin niyo yung suot ni Father, medyo maligayang kulay. Ano po? Kasi nga, nalalapit at nalalapit na ang Panginoon, kaya dapat tayo magsaya. Yun po ang maradinig natin kay Propeta Isaías. Sa unang pagbasa, he's a prophet of Advent, challenging us, rejoice. Bakit? The Lord is coming. You know, that's Advent. Kung kaya nga maraming mangyayari, the blind, the deaf, the lame, the mute, oh boy, they will be changed so very much, you know, kasi dumarating ang Panginoon. At yun ho ang pagdating na tutukuyin ni St. James, Santiago sa kanyang sa ating ikalawang pagbasa, yung pagdating na dapat natin pinaghahandaan. Alam mo natin, tatlong pagdating ni Jesus, doon sa kasaysayan, in history, muli niyang pagbabalik once again in majesty, at yung kanyang tuwi-tuwi ng pagdating sa isang mahiwagang paraan, in mystery. Dito ho, dumarating si Jesus ngayon sa ating piling in a very, very, how do you say, mysterious way. At yung Ebanghelyo ho, marinig natin uli si San Juan, tulad doon ng isang linggo. St. John the Baptist is really preparing the way for the Lord. Kung kaya nga, ito ho ang ating magiging programa ngayon. Sana marami tayong mapulot at tiyak ko marami tayong mapupulot. Kaya sana nakahanda na yung panulat at susulatan. Binabati ko po kayong lahat, mga kapatid ko sa kaparian, mga diakono, mga reliyosa, seminarista, katekista, na naghahanda ng inyong sarili para sa inyong pakikibahagi ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sana po, kapulutan niyo itong ating programa ng mga gagamit ninyo. Maluluwalhati ang Panginoon sa ganung paraan. Kayo rin mga kasambahay, lalo na yung mga dinadalang hirap, mga anak, sana'y alay natin itong mga pagpapasakit na ito sa Panginoon para pagpalain ang ating programang ito. Kung kaya po, saan man kayo naroon, ang aking pambati sa inyong shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father Junlingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa dalak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Dito po sa ating unang pagbasa, hango uli kay Propeta Isaías. Si Propeta Isaías ho ang propeta ng Adviento, ng pagdating ng Panginoon. Narinig po natin dito ang kanyang anyaya sa atin na talagang makigalak. Makigalak sa mga sannilikha. Ang umpisa po dito the wilderness and the desert will be glad. Yun yung kaparangan, yung disyerto, talaga namang magagalak at talagang magkakaroon ng pagyabong ng mga bulaklak at magsisigawan sila ng talagang sigaw ng kaligayahan, sabi ng ganyan. At sa Lebanon, sa Carmel, sa Sharon,
Talagang ito yung kaluwalhatiang matatamo ng mga lugar na ito. Disyerto pa man din ho ito, makikita nila ang luwalhati ng Panginoon. Brothers and sisters, sige nyo, itong pagsigaw na ito ng galak, ito pong Sunday na ito, tulad nga ng alam natin, ito po yung third Sunday ng Advent ay tinatawag na Gaudete Sunday. Gaudete ho is imperative in Latin, rejoice. Gaudium means joy, you know? And dito, itong Sunday na ito ay called the Gaudete Sunday. Bakit? Kasi, para bang, sabi nga ng mga bata, ilang tulugan na lang, Pasko na. Kaya, hinihikaya tayong magalak. Anong mangyayari dito? Bakit kailangan magalak? Kasi sa verse 4, sasabihin sa atin dito na, behold, say to those who are with anxious heart, yung mga nahihintakutan, sabihin niyo sa kanila, take courage, fear not. Your God will come with vengeance. Sabi ganyan. The recompense of God will come. He will save you. Yun ho yung ating magiging dahilan ng galak, ng paglukso sa tuwa. Bakit? Kasi dumarating ang Panginoong Diyos. Na talagang ipagtatanggol tayo. Na talagang maggagantimpala sa atin. At sinasabi sa atin dito na iba't iba yung magiging palatandaan ng pagdating ng Panginoon. For example, yung mga bulag. Sabi niya, yung mga mata nila mabubuksan. Yung mga tenga ng mga bingi, makaririnig na ngayon. Yung mga lumpo, ay magsisitalungan ba, parang mga usa. At yung dila, ang isang hindi makapagsalita, ngayon ay sisigaw sa galak. Brothers and sisters, nila niyo yun. And of course, doon sa ilang, sa disyerto, magkakaroon ng tubig. At talagang mga ilog ang makikita roon. Bakit nga ba? Kasi ang mga tinubos ng Diyos in verse 10, ay talaga magsisibalikan with and joyful shouting, ang gagawin nila, makisigawan sila ng tuwan-tuwa doon sa Jerusalem with everlasting joy upon their heads. They will find gladness and sorrow and sighing will flee away. Tingnan nyo, brothers and sisters, ito ho yung anyaya ni Propeta Isaías sa atin. Talagang mapuspos tayo ng galak ngayon kasi parating ang Panginoon. Sana ho, totoo yung para sa bawat isa sa atin, I mean, na talagang yung paglapit ng pinagdiriwang nating Kapaskuhan ay talagang maging sanhi ng ating galak. Bakit nga? Kasi tinatanggap natin yung Panginoong nagliligtas sa atin. Otherwise, pagka nagkataon, darating ang Pasko, walang naging kabuluhan sa atin kasi hindi naman tayo naging handa. Ang tinanggap lang natin, mga regalo siguro, kung ano-ano yun, siguro mga bonuses or something like that. Hindi masama yun, no? Pero sayang ho, hindi natin dapat magpalit yung handog ng Diyos para sa atin. Ano yung handog ng Diyos para sa atin? Yung kanyang pagtubos, yung kanyang pagparito mismo, siya mismo. Ang dumarating, yung gantimpala sa atin ng Panginoon. Ano bang gantimpala, for example, yun? Yung sinasabi niya sa verse 4. Yung ang kaligtasan, yun ang talagang magandang regalong dala-dala niya sa atin, brothers and sisters. Sana itong paghahanda natin sa Kapaskuhan ito, makita tayong nag-iisip-isip, ano bang paghahanda ang ginagawa ko sa Kapaskuhan? Baka naman puro panlabas lang, talaga nga bang may nangyayari sa akin? For example, yung bang mga mata ko, nakakita naman ako, salamat sa Diyos. Kaya yung kayo dyan, nakapanonood kayo ng TV, ay yung aking tenga. Nakakarinig ako sa radyo Narinig ko itong programang ito Pero brothers and sisters, pwede nakakita tayo sa mata natin ito, pero yung mata ng ating pananampalataya, mata ng ating pag-iisip, talagang, bulag na bulag ho tayo. Wala tayong pananampalataya. Hindi natin naintindihan ang turo sa atin ng Panginoon. Oo, narinig natin dito, pero pagpasok dito, labas naman sa kabila, hindi man lang natin naiintindihan kung ano ibig sabihin sa atin. Brothers and sisters, siguro, nakapaglalakad tayo, salamat sa Diyos, hindi tayo lumpo. Pero yung pagpunta natin sa Panginoon, hirap na hirap tayo, Yung ating pagtungo sa ating kapwa para tumulong, hirap na hirap tayo. Parang lumpo tayo talaga noon. Yung ating dila, salamat sa Diyos, nakapagsasalita tayong malinaw na malinaw, Pero napupuri ba ho natin ang Panginoon? Nakapagpapayo ba tayo ng maganda sa ating mga kapwang nangangailangan? Nakapaghahatid ba tayo sa kanila ng magandang balita? Something like that.
Ay, oo, salamat sa Diyos, mayroon ba tayong tubig, you know? Of course, alam ko may mga ibang lugar, may igib pa sila, nagpaparasyon ng tubig o something like that. Pero, yun nga, pero yung tubig ho na talagang nagpapaginhawa sa ating mga kaluluwa, natatanggap ba natin? Yun ho, ang salita ng Diyos na galing sa kanyang Espiritu Santo, na sabi ni Jesus, bubukal sa atin hanggang sa buhay ng Diyos na ganyan. Friends, sisters, ito ho yung dapat na paghahanda natin. Talagang dapat tayo magala kasi pwede yung mangyari ito sa atin kung bukas ho tayo sa Panginoon na dumarating. Come join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Dito po sa ating ikalawang pagbasa, tayo po'y nakikinig kay Santiago, St. James, chapter 5 po. Tingnan niyo kung anong binabanggit niya sa atin dito. Padating ang Panginoon, you know? Kaya nga, be patient, brethren, sabi niya ganyan. Dapat tayo maging mapagpasensya kasi malapit na ang Panginoon. Tulad ng isang mambubukid, sabi niya ganyan, na naghihintay para sa ibubunga, you know, ng lupa. Siya'y talagang pasensyoso tungkol dito hanggang, dumating yung early and late rains. Francis, sa kapanahon ng ito, October at November, ito ho yung early rains sa Jerusalem, sa Israel. Ito ho yung panahon. Late rains will be in April, May. Ganon. Importante ho itong mga ulan na ito. Please remember, pagka nga pala ulan ang pinag-uusapan natin, ay nako, you cannot even begin to imagine. Yun ho isang bagyo natin dito, buong taon na ulan na ho yun sa kanila. Can you imagine? Tayo nakaka-26, typhoons a year. Can you imagine? Sa kanila ho, kulang na kulang talaga yung ulan, kung tutusin. Pero sa panahon ganito ho ng taon, October, November, tapos April, May, ito ho yung mga ulan na hinihintay-hintay ng isang mambubukid. And of course, yung mambubukid, kahit na gusto niya sana makaani na, hindi naman pwede, no? Dapat pasensyoso siya, maghintay siya. Can you imagine? You cannot do anything about it, Yun nga naghihintay siya ng pasensyoso, kaya naman ang Kristiyano rin, dahil darating at darating ang Panginoon, hindi mo maapura yun, hindi depende sa atin yun, hindi natin nga alam kung kailan yung pagdating na yun Pero, sinasabi sa atin ni Santiago dito, dapat magpasensya tayo. Talagang lakasan natin ating loob, darating at darating ang Panginoon. Friends and sisters, ano ba itong pagdating na ito ng Panginoon? Ito yung tinatawag na parousia. Parousia. Parousia means presence, means being there. Parang ganyan, yung presensya ng Panginoon, yung kanyang muling pagbabalik. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Yun ho yun yung muli niyang pagbabalik. Hindi natin alam kung kailan yun. Kaya habang naghihintay tayo talaga,
na ano, na talagang very patient, pasensyoso. Pasensyoso, ibig sabihin na kaya nating batahin ang mga pangyayari. Patient, hindi ba patient yung pasyente, ganun 'yon. Ibig sabihin, yung dumadapo sa kanyang hirap, pinapasan niya, kinakaya niya. Yun ang ibig sabihin ng patience, Talagang we can support it, we can bear it up. Ganun ang ibig sabihin nun eh. Tapos, talagang strengthen your heart. Sabi pa dito ni San Tiago sa verse 9. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Kasi malapit na. Sabi nga sa inyo, sabi ng mga bata, ilang tulugan na lang yan, malapit na eh. Pasko na. Of course, yung pinaghahandaan natin dito, yung coming of the Lord. At the end of time, kung tutuusin. Please remember, I like to remind you, yung coming ho, Advent. Adventus ho, sa Latin, Adventus, ibig sabihin, coming. Yung Kristiyano, naghihintay ng tatlong comings. Tatlong comings so ang ginugunita natin dito pag-Adviento. Unang-una sa lahat, yung kanyang pagdating noon sa kasaysayan, his coming in history, about 2,000 years back. Tapos yung kanyang coming again in glory at the end of time. Hindi natin alam. And of course, between the first coming in history and the coming in majesty at the end of time, meron nung coming ngayon, a mystical, mysterious coming of Jesus every time, Sa mga pagkakataon nung binibigay niya sa atin, na makatagpo niya tayo, makagawa ng kabutihan, Pag kami tumutuktok sa atin ng ngangailangan, tandaan natin, si Jesus ho yun. Ayun na sabi niya ako'y gutom, ako'y uhaw, ako'y walang damit, walang matuluyan, ako'y may sakit, nasa bilangguan. Wala kayong ginawa sa akin, o may ginawa kayo sa akin. Kayo ng Panginoon na, yun. Nung pinagkaitan niyo yun sa pinakamalitong kapatid na ito, ako pinagkaitan niyo. Nung tinulungan niyo sila, ako tinulungan niyo. Brothers and sisters, dumarating siya. For example, dumarating siya ngayon dito sa pangyayaring ito. Ito hong pagsubaybay niyo sa ating programang Word Made Flesh. Yun ang kanyang salita, dumarating sa inyo. Tingnan niyo yun. Sa isang mahiwagang paraan. Siguro hindi niyo man lang naintindihan niyo na, kung nga pala, hindi lang napapaliwanag si Father June dito na salita ng Diyos. Si Jesus mismo ang talagang nakakasalamuha ko dito kasi naintindihan ko yung kanyang sinasabi sa akin ngayon. Friends and sisters, look at that. It is a very important thing. Hindi lang dapat maging pasensyoso tayo para palakasin natin ating mga kalooban. Ang sabi niya pa rito, do not complain against one another. Isa hong bagay ito na pwede nating talagang pagsumakitan sa panahong ito ng Adviento na pamapanaigan natin. Yung atin nung pagkukomplain. Angal tayo ng angal, Yung ating mga kapwa, wala nang ginawang mabuti, something like that. Teka muna, pagka gano'n ang istorya, ikaw ang problema doon. Naku, ikaw may problema doon pagka nagkataon. Anyway, the point is, bakit tayo hindi dapat magkukomplain sa iba para hindi tayo mahusgahan? Bakit? Kasi yung hukom, nandyan na sa pintuan, nakatayo na siya. Sana talagang, sabi sa atin ni Santiago dito, sana gawin nating mga modelo natin, yung mga propeta. Na nagsalita sa ngalan ng Panginoon, kasi yun ang ibig sabihin ng propeta, nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Sila din, naging talagang mapagbata ng hirap, naging mapagpasensyoso sila. Talagang sinubok din sila sa kanilang buhay. Tayo rin ho, ganun. Tingnan nyo, friends and sisters, naghihintay kasi tayo sa pagdating ng Panginoon. Adviento ho ito. Sana handang-handa tayo sa ngit nga ng pagbabata natin, yung pagbabago din natin ganyan. Paging mapagpasensya ho tayo sa lahat, pero unang-una sa lahat, sa ating mga sarili. Ano pa? Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM.
in that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at pinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingit, muling nabubuhay ang mga patay. Ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang inyong ibig makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking pinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga sinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po mga kapatid, itong salaysay na ito tungkol kay Juan, Juan Bautista. Nung pong isang linggo, narinig na natin si Juan. Ganun ho yun eh. Sa ikalawang linggo at ikatlong linggo ng Adviento, marinig natin itong larawang ito, makikita natin itong larawang ito ni Juan. Kasi si Juan Bautista, ang siyang talaga naghanda ng daraanan ng Panginoon. He was the precursor of Christ. Ibig sabihin, ibig sabihin ahead. Tapos cursor, kuro na means to run. The one who is running ahead of Christ. Yung nagbabalita, "Oy, malapit na. You know? Ganon. Kung kaya, narinig ho natin siya noong isang linggo, second Sunday of Advent, at itong linggong ito. Ano nga bang sinasabi sa atin nitong ating pagbasang ito? Si Juan ho noon, nakabilanggo. Siguro matandaan niyo kung bakit. Kasi ho, pinangatawanan niya yung kanyang pahayag, yung kanyang pagiging propeta, tagapagsalita ng Diyos. At yung ligsa niya, mismong hari, si Herodes ho, na noon ay nakikiapid, nakikisama sa asawa ng kanyang half-brother Philip. Can you imagine? At sinabi ni Juan Bautista kanya, "Mali yung ginagawang mong yan. No? Labag yan sa kautusan ng Diyos. At iskandalo kang malaki sa mga tao, sa mga Hudyo." Oh boy, but you know, you cannot speak like that to the king and go free. Ayun nga ho, na-preso siya. Lalo na dahil talagang sinulsulan ni Herodias yung kanyang kinakasamang si Haring Herodes, you know? Kung kaya nga ayun, naglanding sa preso itong si Juan.
At mula rin sa preso, doon sa bilangguan, narinig ni Juan yung ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo siya ng kanyang mga disipulo. Kasi may mga disipulo si Juan, kung tutusin nga, marami ho sa mga unang disipulo ni Jesus, ay mga natututo, the disciples means the learners, marami doon sa mga disipulo ni Jesus, galing sa mga disipulo ni Juan. Andrew, for example, is one of them. Yung kasama ni Andrew, hindi natin alam kung sino yun. Unnamed disciple, most probably John or something. Talagang galing kay Juan Bautista itong mga disipulong ito, nasusunod kay Jesus, pagiging disipulo ni Jesus. Kung kaya nga, nagpasabi siya kay Jesus, ikaw na ba yung aming inihintay o maghintay pa kami ng iba? Magandang isipin, bakit nagtanong siya ng ganun? Akala ko pa pinagandaan niya ng daraanan si Jesus. Ba't ganito ang tanong niya ngayon? Are you the one expected? Are you the expected one? Or shall we look for someone else? Brothers and sisters, may mga posibilidad na pwede nating tingnan. Siguro pinatanong ni Juan Bautista ito mula sa bilangguan, sa kanyang selda sa bilangguan, sa magitan ng kanyang mga disipulo, pinatanong niya ito kay Jesus. Bakit? Unang-una sa lahat, siguro para talagang pagtibayin kay Juan Bautista, talaga na si Jesus nga yung pinaghahandaan niya ng daan. Kasi nakita niya na si Jesus, according to St. John, sasabihin niya nga, nung dumarating si Jesus, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Pero pagkatapos nun, binalinggo na si Juan. Of course, nabinyagan niya si Jesus at one point, di ba? Pero the point is, after that, tatakbo pa yung panahon, mangangaral si Jesus. Siya nga ba talaga yung pinakihintay? And so, in order to establish the faith of John the Baptist himself. Or secondly, gusto ni Juan Bautista na talagang bigyang pagkakataon yung kanyang mga disipulo na makita yung Mesyas na talagang hinihintay-hintay nila para sila mismo makapanampalataya doon sa Mesyas na yon. Ganun ho kasi si Juan, hindi naman siya interesado na sumampalataya sa kanyang mga tao. Hindi, ako lang yung tinig. Sabi niya ganyan, hindi ako yung salita. Ako lang yung tinig sa ilang na sumisigaw, paghandaan nyo ng daraanan ang Panginoong dumarating. Yun lang yun. Hindi siya yung Panginoon. Brothers and sisters, sabi pa nga ni Juan Bautista nung medyo nagseselos yung kanyang mga disipulo, "Uy, yung bininyagan nyo sa Ilog Jordan, ang dami-dami na dumarating sa kanyang papabinyag din." Ingit na ingit sila doon sa success, sabihin natin ganyan ni Jesus. So, ang sabi ni Juan Bautista kanina, teka, sabi niya ganyan, "Ako ay nagbinyag noon para paghandaan ng daan yung Panginoong yun. Kung dumaragsahan sa kanya mga tao, naku, tuwan-tuwa na ako. Natural, Ibig sabihin successful yung aking paghahandaan ng daan sa kanya, Kasi kung tutusin, siya dapat umangat, ako dapat mabawasan. Yan ang sabi ni, he must increase, I must decrease. Yan ang sabi ni Juan Bautista. Notice, he knew his part. Or was it talaga na talagang medyo may pagdududa si Juan Bautista kasi ibang-iba yung kanyang pinangaral dito sa nangyayari ngayon. Kasi yung pinangaral ni Juan Bautista noon, matandaan nyo na sabi niya nakaamba na yung palakol doon sa ugat ng puno. Pagbagsak niya, putol na yung punong yan, patay ang punong yan pag nagkataon. Ang rahas-rahas nung kanyang sinasabi na mangyayari sa pagdating nitong Mesyas na ito. Pero si Jesus nung dumating siya, iba ata nangyari, ang lapit-lapit siya sa mga makasalanan. Talagang kinakasilamuhan niya sila, and medyo nagtataka rin siguro sa Juan Bautista. Francis, in other words, there are many reasons why he sent his disciples to ask, Jesus, whether he was the one na talagang pinakihintay-hintay nila na, o maghihintay pa sila ng iba. Pero look at the answer of Jesus to settle the problem for everybody. Sabi niya, sabihin niyo kay Juan, at i-report niyo sa kanya, ang inyong nakita at inyong narinig, ang inyong narinig at inyong nakita. Why? Because against a fact, you cannot argue, Kaya dalhin niyo sa kanila yung pruweba, yung narinig ninyo at nakita ninyo. Ano nga ba nakita niyo at narinig niyo? Kasi nandito kayo nagkikisalamuha sa amin, nakita niyo kung ano ginagawa ko, kung ano ang aking pinangangaral. Nakita ninyo na yung mga bulag nakatatanggap ng kanilang paningin. Sabi niya ganyan. Yung mga lumpo nakalalakad uli.
Yung mga ketongin, nalilinis. Yung mga hindi nakarinig na ngayon. Hindi lang yun, yung mga patay mismo, binubuhay. Kasi mga kapatid, ito ho yung talagang ginawa ni Jesus, ano? Yung mga himbalang ginawa niya ganyan. At higit sa lahat, sabi niya ganyan, ang mga dukha ay napangangaralan ng magandang balita. You know? Napapaabot sa kanila ang ebanghelyo. Brothers and sisters, ito ho yung pinangusap, pinangaral ni Propeta Isaías, chapter 61 ho, na ganun talaga mangyayari. Kung kaya nasaksihan to ng mga disipulo ni Kristo, ni Juan Bautista, ngayon dapat dalhin nila doon sa kanilang guro yung mga pruwebang yon na nagpapatunay na itong si Jesus na ito, walang kaduda-duda, ay yung pinaghandaan ng daan ni Juan Bautista na siya nga talaga ang Mesyas. Walang kaduda-duda kasi nagaganap sa kanya ang mga salita ng Diyos. At sabi pa ni Jesus sa verse 6, mapalad yung taong hindi natitilapid dahil sa akin. Blessed is he who does not take offense at me. Yung hindi na iskandalo sa akin. Sabi niya ganyan. Ganito man ang aking pag-akto, ganito man ang aking ginagawa. Dapat hindi siya maskandalo o hindi niya huwag siya mag-alinlangan kasi ito yung sa katuparan ng salita ng Diyos. Siguro hindi nga yun ang kanyang inaasahan, pero ganun pa man, ito ang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos. Ayun ang mas importante. Kasi ang importante, hindi yung inaasahan natin, kundi talaga ano bang gusto ng Diyos na mangyari. Sometimes it's like that. Pero sisters, tignan nyo ho, sa ating mga buhay din, pwede mangyari talaga ito. Na yung ating inaasahan tungkol sa ating Panginoon, hindi parang ganun nangyayari. Akala ko ba ang Diyos makatarungan? Akala ko ba ang Diyos na pagtanggol? Bakit tayo hinahayaan niyang ganito mangyari? Naaapit tayo, yung daming pagsubok, ang daming paghihirap. Teka muna, siguro nga, kung tutusin, hindi naman yun ang kagustuhan ng Panginoon. Nangyayari ito dahil sa kapalpakan natin o mga kamalian natin, sa mga di makatarong mga pangyayari. Sino ba nagsabi na gusto ng Diyos ito mga lahat ng ito? Pero pinahintulutan to ng Diyos. Pinahintulutan to ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman tayo pwede itali yung kamay, para hindi makagawa ng kahit anong mali. Nasa atin yung paggawa eh. Kapag gumawa tayo ng mali, natural magkakaroon ng mga epekto yun. Pero, teka muna, pag ginawa mo yun, alam ka namang yung epekto hindi mangyayari. Biro mo, tumalong ka mula sa itaas. Alam ka naman, inilipad ka pa pataas. Hindi, pababa yung bagsak mo, no? Hindi naman pinipigilan ng Diyos yun normally. Something like that. Yung nga yung mga bagay-bagay ho kuminsan nangyayari na hindi natin inaasahan. Hindi yun ang talagang akala natin mangyayari. Yung nga ho, hindi naman ho depende sa mga akala natin ng mga pangyayari. Ang dapat matupad yung kalooban ng Diyos. Kung talaga ito ang pinatutupad ng Panginoon, itong gusto niyo mangyari, huwag tayong mag-alinlangan doon. Let's not take offense at that, at Jesus. Noong umalis yung mga disipulo ni Juan Bautista, nagsimula si Jesus na magsalita tungkol kay Juan. At ang sabi niya sa kanila, nung lumabas kayo sa ilang, kasi yun nang nangangaral si Juan Bautista sa ilang, ano ba ang pinunta niyo doon para makita? Isang tambo na niyuyugyug ng hangin? Sabi naman sa inyo, hindi tambo si Juan Bautista. Napakatibay niya talagang puno. Hindi siya nayuyugyug. Walang nakatinag sa kanya. Talagang tinayuan niya, tinindigan niya yung mismong hari. Can you imagine? Hindi siya ganun. Ano ba nga pinunta niyo sa ilang para makita? Isang tao na nakadamit ng maringal na ganyan. Teka, yung mga nakadamit ng maringal nasa palasyo. Si Juan Bautista, nung napunta tayo, nakita ninyo, ang kanyang pananamit ay yung balahibo ng mga kamelyo, tapos nakabigkis siya ng isang leather belt na ganyan, tapos ang kinakain niya, yung pagkain ng isang taong mahirap, yung nandoon sa ilang lang, walang karangyaan doon, walang luho. Hindi ganun ang nakita niyo sa disyerto, O nga pala, ano nga ba pinuntan niyo sa labas, doon sa ilang para makita? Isang propeta. Sabi naman sa inyo, mas higit pa sa isang propeta. Propeta tagapagsalita ng Diyos. Ganun nga ang ganun nga ang ginawa niya. Nagsalita siya talaga sa ngalan ng Diyos. At naakit niya yung mga tao at naihanda niya ng daraanan ng Panginoon. Pero sinasabi sa inyo, mas higit pa siya sa isang propeta. Kasi yung mga propeta nung una, inihula nila yung pagdating ng Panginoon.
Pero to si Juan Bautista, karangalan niya sabihin, narito na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Siya ho yun. Talagang labis-labis sa mga propeta sa lumang tipan. You know? Hindi lang sila naghanda sa pangangaral nila. Hindi. Kanyang karangalan, sabihin na sa kanila, eto na siya. You know? At hindi lang yun. Sinasabi pa ni Jesus, wala na sino mang pinanganak, ng isang babae na hihigit pa kay Juan Bautista, kasi ito yung pinatutungkulan ng sinabi sa Panalakasulatan sa verse 10. Behold, I send my messengers ahead of you who will prepare your way before you. Yun nga ho, yun ang naging papel ni Juan Bautista. Siya yung mensahero ng Panginoon na pinaghandaan talaga ng daan ang Panginoon. Hindi lang ho sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi sa kanyang pamumuhay. Yun ang naging talagang kaakit-akit kay Juan Bautista kung bakit bagamat isang tao siyang nandun sa ilang, sa disyerto, doon namumuhay, pero nung nag-umpisang mangaral, talagang pinakinggan. Ng lahat ho, pinakinggan. Bakit? Talaga naman yung kanyang pangangaral, may bisa, may kapangyarihan. Bakit? Kasi tapat na tapat siya sa Panginoon. Konektado siya sa Panginoon talaga. Nandun siya sa ilang. Talagang hinihintay yung salita ng Diyos, nakikisalamuha sa Diyos doon. Talagang kitang-kita mo na ito'y sugo ng Panginoon. Importante ho yun, no? Ewan ko lang sa atin, no? Lalo na tayong mga kaparian, tayong mga nangangaral. Importante yun na nakakitaan tayo yung katangiang yun ng isang taong malapit sa Panginoon. Kung kaya wala kang kaduda-duda at sinasabi nitong taong ito ay galing sa Panginoon. Ganon ho si Juan Bautista talaga. Kitang-kita mo mula sa kanyang pamumuhay. Hindi lang sa pananamit niya, yung pamumuhay niya. Talagang konektado ito sa Diyos. Sabi nga nila man has nothing to say to other men unless he has first communed with God. Wala kang sasabihin sa ibang mga tao kung hindi ka muna nakisalamuha sa Diyos. Hindi ka pwede maging tagapagsalita ng Diyos pagka gano'n. Brothers and sisters, pag nasaluhan natin yung mga nangangaral sa atin, in a special way, yung mga kaparian natin, yung mga obispo natin, talagang maging kaugnay sila ng Diyos, so much so na yung mga pangangaral nila, yung mga punto de vista nila, yung pahayag nila sa atin, talagang alam natin galing sa Diyos ito. Kasi we have that sense, each one of us, because of our faith, we have that sense called faith, Hindi ba pagka mainit, meron kang pandamdam na, papasok ka, you won't like to hold it forever kasi alam mo, sunog ka, Kunyari, may nakita kang parating sa iyo na pwedeng makapinsala, iilang kang ganyan, hindi ka na nag-iisip, Yun din ho, every Christian has a sense of faith. Alam mo kung tama o mali yan eh. Hindi mo siguro maintindihan, hindi mo ma-explain kung bakit mali o bakit tama, pero alam mo, tama yan o mali yan. There is that kind of sense of faith, sensus fidei. That's a very important sense. Hindi lang ho 5 senses tayo, may sense of faith pa nga tayo. Anyway, brothers and sisters, ito ho yung napakagandang ebanghelyo para sa ikatlong linggong ito. Sana ho, talagang marinig natin sinasabi ni Jesus tungkol kay Juan Bautista. Matularan natin si Juan Bautista, tapat na tapat sa Diyos. Father June, why do you go to church on a Sunday? Thank you, JZ, sa iyong tanong. Napakaganda. Father June, why do we go to church on a Sunday? Tingnan mo, tayo mga Kristiyano. At para sa Kristiyano, yung araw ng pangingilin niya, yung araw na nakatalaga sa pagsamba niya sa Diyos, lalo na, ay Sunday. Bakit Sunday? Kasi nga, doon sa Sunday, nung unang nilikha ng Diyos, ang lahat, nag-umpisa siya ng Sunday, kung tutuusin. Kasi 7 days yun, yung 7th day is Saturday. So, ibig sabihin, nag-umpisa siya Sunday. Tapos hindi lang yun. Sunday, yung araw na muling nabuhay si Jesus. Napakahalaga nun para sa isang Kristiyano. Yun ang nagpapaka-Kristiyano sa atin, kung tutuusin. Kasi kung di nabuhay muli si Jesus, hindi tayo mananampalataya sa Kanya. Yung kanyang muling pagkabuhay na sasabi na talagang hindi lang siya tao, siya'y anak ng Diyos. Can you imagine?
At hindi lang yun, Sunday din, nung pumanaog ang Espiritu Santo, yung Pentecostes. Noon, yung Sunday na yun, yung pagpanaog ng Espiritu Santo, ang kapanganakan ng Ecclesia, the birthday of the church. Birthday natin bilang mananampalataya kay Kristo. Kung kaya for those reasons, unang araw yung unang paglikha, bago tayong nilikha ng Diyos kung tutuhasin dahil sa pananampalataya kay Kristo. Tapos si Jesus ay muling nabuhay sa araw ng linggo. It was a Sunday, the first day of the week, na muling nabuhay si Jesus. Tapos it was a Sunday na talagang pumanaog ang Espiritu Santo, pinuspos niya ng kanyang diwa ang mga apostoles. Ngayon, sugo na sila ng Panginoon at nangaral. Kung kaya nga, birthday ito ng church. For those reasons, we go to Mass, we go to church, to Mass on Sundays. Okay? Father June, when I see my classmate cheating, what will I do? Thank you, Alfonso, sa iyong napakagandang tanong. Father June, if I see my classmate cheating, what will I do? Don't imitate them. Yun. Don't cheat, okay? Bakit? Bakit cheating? Kasi masama yun eh. Nandaraya yun. Hindi naman totoo yun eh. I mean, nagpipretend sila na marunong sila, hindi naman marunong. Delikado yun, Delikado yun. Meron akong kaibigan. Ano siya? Naghanda siya kasi sa eskwela, meron silang dapat dadalhin. Ano ata ito yung ang tawag natin atsara, Ang sarap-sarap ng atsarang kanyang ginawa. Kaya magiging representante siya ng eskwela. Can you imagine? Kaso mahirap nun, hindi naman siya gumawa ng atsara. Lola niya pala. Kaya sabi niya doon sa teacher niya, Ma'am, sorry ho, hindi ko kayang gawin kasing sarap niyan, Hindi dapat nag-cheat kasi mapapahamak ka lang kung tutuusin. Pagdating ng panahon, kunyari, nag-cheat ka the whole time. Pwede naman yun mag-cheat ka the whole time. Tapos nag-graduate ka. O paano yan pagka magtatrabaho ka na ngayon, Ibig mo sabihin, hindi ka mapagkakatiwalaan kasi wala ka naman alam eh. Alam mo naman yun eh. Yun nga eh. Kamukha ba nung nagpipretend lang na ang galing-galing niyang tumugtog kasi member siya ng orchestra. Oh boy, we will find out how good you are when you do your solo part. Pagka magsusolo ka na, wala ka palang alam. Oy, Alfonso, wag cheating, okay? Mag-aral kang mabuti para hindi ka mangungopya. Yung mga klase mo yung mali ang ginagawa nila. Mong silang tutularan. Father June, are the monsters in the horror movie real? Hi, Reno. Your question is really great. Sabi niya, Father June, are the monsters in the horror movie real? Siguro hindi naman, no? I mean, kasi ginagawa-gawa lang yan eh. I mean, sa studios, ganyan. Many times they use already computer to do all those things. Pero pang lang yun, pang effects yun, hindi naman sila real. Kasang-isip or something like that. The point is, parents, tingnan nyo, tinatanong tayo nitong anak ninyo, very young person. Kung horror movies, ewan ko mga parents kung pinapanood nyo yung mga anak ninyo nung ganon. May epekto ho yun sa kanilang psyche, Makita mo yan pag habang lumalaki, may mga takot sila or something like that. Or sometimes, wala nang takot, which is also dangerous. Can you imagine? Wala siyang katakot-takot. Pasok ng pasok, Dapat alam niya, medyo hinay-hinay lang. Hindi, pasok siya ng pasok. Yun kasi nawala na yung horror niya, nawala na yung takot niya. Mali both ways, Pagka horror ng horror, ayun ako, nagiging warp yung kanyang psyche ganyan. Matatakutin siya. Hindi naman kailangan ganun, no? You got to have a healthy approach in life. But also a healthy approach to fear. I mean, merong bagay-bagay na dapat na hindi mo pinapasukan kasi baka mapahama ka lang dyan. Importante yun na yung mga anak natin, kalingain natin mabuti. Tingnan nyo, itong mga tanong na ito, nagdududa pa siya kung real yun o hindi. Dapat alam niya yun eh. Pero parents, if ever you allow them to see movies like that, you got to guide them.
Dito po sa ating mga pagbasa para sa ikatlong linggong ito ng Adviento, ang dami po napaalala sa atin. Umpisa po kay Propeta Isaías, ang propeta ng Adviento, kung saan talagang stiriwang niya tayo, rejoice, gaudete, yun ang tawag dito sa Sunday na ito, Rejoice Sunday. Bakit? Kasi the Lord is coming, ito ang ibig sabihin ng Advent, coming. At anong dapat mangyari? Siya ay magdadala sa atin, ng napakaraming mga pagbabago. Sasabihin niya, for example, yung mga bulag, yung mga di makarinig, yung mga lumpo, yung mga di makapagsalita, ay nako, mababago sila. Sana ho tayo yun. Sana ho tayo yun. Tapos yung ikalawang pagbasa mula kay Santiago, napalalahanan tayo, talagang dumarating na ang Panginoon, yung kanyang parusiya, narito na siya. Alam natin, yung pagdating ng Panginoon na pinaghahandaan natin ng Adviento, sa panahon ito ng Adviento, ginugunita natin, ay talaga namang makatlong beses yun, tatlong uri yun. He's coming in history once upon a time, He's coming again in glory at the end of time, and His mysterious coming every time. Sana ho, talagang maagap tayo. Wala tayo noong dumating siya una. At hindi natin alam kung nandun siya tayo sa mula niyang pagbabalik. Hindi natin alam yon. Pero ngayon sana maagap tayo sa mga pagkakataon ng kanyang pagdating. Makita niya tayo nagtatanod. At of course, yung pagtatanod na yon, pinapakita yun ng ating patience. Yung ating pagiging mapagbata. Pagpasensyang ganyan. Talagang our heart strengthened. Kasi alam natin, nandyan na siya, dumarating na siya. Hindi niya tayo sisipayuin, hindi niya tayo kakalimutan. And of course, the gospel presented us, the picture, the portrait of John the Baptist, the greatest man born of a woman. Sabi ni Jesus mismo yun, na nagtatanong, ikaw na ba yung pinaghandaan namin, o maghahanda pa kami, maghihintay pa kami ng iba? And look at what Jesus answered. Sabihin niyo sa kanya, yung narinig ninyo at nakita ninyo. Bakit? Against facts, you can't argue. Pinatutunayan talaga ng mga pangyayari na ako nga yung hinihintay-hintay nyo. Bakit? Sabi niya nga, yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga ketong, yung mga patay mismo, may nangyayari sa kanila. Hindi lang yun, yung mga dukha, nakarinig ng magandang balita. Brothers and sisters, tayo kaya, pagka sinuri tayo, kung talagang Kristiyano tayo, mapatutunayan nila kaya yun without any shadow of doubt. Sana ho maraming pruweba na magpapakita na talagang nagpapakristyano tayo. Sinasabuhay natin yung mga turo ni Kristo. Gawin ho natin panalangin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga pag-aalala niyo sa aming ginawa sa mga inyong mga banal na salita sa araw na ito. Abba, ibig po namin tulungan niyo kami mga paghanda ng tunay para sa pagdating ng Panginoon sa aming mga buhay na ginugunita nga namin sa araw ng Pasko. Pero bago po dumating yon, sana talaga maging handang-handa kami sa aming pamumuhay, sa aming pagbabago. Sana'y talagang antigin kami sa aming kalooban ng mga salitang ito. Naway tulungan niyo kami sa pagitan ng Espiritu. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng humihiling sa amin ng panalangin, lahat ng mga may sakit, yung mga nalulumbay, yung mga may namimigatit, nangungulila dahil sa pagyaw ng kanilang mga minamahal. Yung pong mga talagang mayroong dinaraan ng paghihirap, pagsubok, mga suliraning ng mabibigat. Sana po'y talagang dampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong biyaya upang makatagpo sila ng solusyon na kaaya-aya sa inyong kalooban. At yung pong mga tumutulong sa amin at ibig pang tumulong sa amin sa pagsakatuparan ng Word Made Flesh, ay inyo ng pagpalaing abot-abot. Ang ginagawa po namin dalangin ito kasama ng amin ng Birhen, alang-alang kay Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Ano po yung nakapagdala ito sa inyo ng sigla, ng kapayapaan, ng pag-asa, at higit na pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kung ganun po, pagbigay alam niyo po sa ating programa sa pangitan niya mga cell text number niya at email address po. Nagpapasalamat po kami sa lahat na nag-text at lahat ng nag-i-email. Pagpalain po kayo lagi ng Panginoon. Hanggang sa muli natin pagtatagpo, shalom po sa inyo lahat. The fifth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851
or 527-3952, or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.